Hello guys! Good morning! So, for today's video guys, bibigyan ko kayo ng mga tips. Simpleng tips lang naman. So, eto guys, may nabili akong bagong kaldero. So, bagong-bago pa siya. Tanggalin na natin yung ating dikit. So, eto bagong-bago pa siya. So, guys, tandaan nyo, pag bagong bili yung kaldero, huwag nyo agad gagamitin na lulutuan. So, bigyan ko kayo ng technique kung ano yung dapat gawin. So, kuha kayo ng mantika. Mantika to. So, patakan natin ng konti. Saka itong kape. Ayan. Tapos, yung mantika is ipunas mo paikot. Ganyan. Paikot sa buong pakit ng kaldero. Ayan. Tapos ito, ganun din. So, yung mantika, ipaikot sa buong loob ng kaldero. Yan. Pati sa labas. Yan. Ganyan yung technique. Pati sa hawakan. Imamassage mo siya ba? Pati sa ilalim. Yan. Ganyan, no? So, ganyan yung dapat gawin pag bago yung bili yung kaldero nyo. Tandaan nyo guys, bago gamitin, lagyan muna ng mantika. Tapos, pag nalagyan nyo na ng mantika, isasalang natin sa apoy. So, mahinang apoy lang para ma-absorb nung kaldero yung mantika. Para kung magluluto ka, kahit na maulingan siya, madali siyang linisin. So, ayun guys, isasalang natin. Sasamahan niyo ako. So, ngayon guys, ito nilagay na natin sa kalan. So, sisindihan lang natin siya ng mahinang apoy. Yan. So, hintayin lang natin na ma-absorb ng kaldero yung mantika. Pag uminit na siya, tapos medyo natuyo-tuyo, okay na siya. Pwede na siya no, hugasan at lutuan. So, antabayanan lang natin. Hintayin natin. So, ayan guys. After 5 minutes, medyo mainit na siya. Ayan. So, pwede na rin siya. So, maya-maya konti. Maya-maya konti, pwede na natin siyang patayin. Tapos, palamigin lang ng konti, pwede nang hugasan, pwede nang magsaing. So, gagamitin ko kasi to dito ako magsasaing na sinaing kasi masyadong malaki yung rice cooker ko. So, dito lang ako magsasaing. Kaya, bumili ako ng bagong kaldero. So, ayan guys. Diba? Yan ang technique. So, once na magka-uling yan, madali na linisin. Diba? Yun lang guys, simpleng tips lang, hacks and tips. Thank you for watching.